Pag-uusapan natin sa hapon na ito ay ang pangalawang pagparito ng Panginoon entitled, I'm Coming Soon. Kala nyo si Santa Claus lang. So turn with me in Revelation 22 verse 12. So this month will be the month of, we'll talk about the end times. At yan ang ating pong pag-uusapan po ngayon. Nakalakasan mo nga ng konti ito. Lakasan nga natin ng konti. Lagyan mo ng konting bass nga at para matining. Okay. Sige po. Andiyan na kayo? Revelation 22 verse 12. I am coming soon and my reward is with me and I'll give to each person according to what they have done. So he's talking to us, to the Lord. The Lord Jesus Christ was the one talking to us, to the Christians, to the churches, that He is coming very, very soon. And nakakatuwa because to each person, I will give him the reward to each person according to what they have done. So, natutuwa ba kayo na marami tayong regalo sa ating Panginoon? Amen? Marami tayo. Ilan dito, marami ang rewards na tatanggapin kay Lord, ha? PAMAS Awards, Oscar Award, okay? Magsaysay, at kung ano-ano pa. So, pag-usapan natin today. So, Pastor Manny, is the Lord Jesus coming very, very soon? The answer is yes. Because most of the paraphernalia of Jesus coming is now being showed to us. Ang mga current events na nababasa natin ngayon. Nagbabasa ba kayo ng current events? Okay? Nakakabasa ba kayo ng mga latest issue worldwide? Ha? O ang napapanood nyo lang ay ang Aldab Tele Kalye Serye. Wala po silang kinalaman sa end times. Okay? Sila po ay isang, minsan, waste of time. Bagamat minsan natatawa po tayo sa kanila, pero natin alam na itong mga issue kay Daniel Padilla at kay Catherine Bernardo ay minsan po nakakanakaw ng pansin sa atin para makita natin kung ano ang nangyayari, lalo na kung ang ating binabasa ay mga tabloids, no? So ngayon, pag-usapan natin mabuti, ano po ang nangyayari, hindi natin alam. Sabi ng Panginoon, na in-address niya, the Lord Jesus address, ang pagkaka-address ni Jesus Christ sa mga disciples na walang alam sa kanyang pangalawang pagparito, they were called wicked servants. So parang ayaw na ayaw yata ni Lord na hindi natin alam. Kaya nga doon sa Mount Olives Discourse o Mount Olive Usapan sa Tagalog, yun ang tanong ng mga disciples. Sabi niya, kailan ba mangyayari ito? What will be the sign of your second coming? And so Jesus, in Luke 21, Matthew 24, and I think in Mark 13, precisely delivered to his disciples these signs. There are signs that is now happening, no? At pag binasa natin lahat yan, these are calendars, sort of calendars, and not only sort of calendars, but clear picture of Jesus' return. So Jesus will return. Okay? So yun ang pag-uusapan natin. First, let's talk about this. This is the whole month of, the topic will be about second coming. You can go to True News. Diba? The True News. You go to True News. Okay, .com. Magulat po kayo diyan, may mga ilang mga YouTubes and mga trending sa YouTube na mga issue na nagtatalakay din itong mga paksang ating pong pag-uusapan. So siguro maganda yung mga Aldab Kalye share natin, medyo tigil-tigilan muna natin ng konti, okay? Kasi malapit ang dumating ang Panginoon, okay? So yun po yung sabi sa katabi mo, tigil-tigilan mo ng konti lang daw. Okay. Okay? So, tingnan natin mabuti. So, let's go to number 1, the blood moon. Di ba? Are you familiar with blood moon? Revelation chapter 6 verse 12. I watched, sabi ni John, as he opened the sixth seal, there was a great earthquake, and the sun turned black, and the sackcloth made a goat hair. The whole moon turned blood red. So, that's the blood moon. Okay? Kaya pinag-aaralan ng mga religious group sa Tamaru, ang preparation na sinasabi niya na may kinalaman itong darating na blood moon event. Kasi may blood moon event tayo sa September 28. Okay? So, itong mga religious group na ito ng Tamaru is preparing for an apocalyptic event. And they believe that it will coincide with the month's blood moon, September. Okay?
So itong mga timaro itong mga timaro people na ito, mga believers ito, mga masugid na nagsusubaybay ng Bible, paano na po fulfilled? Kasi napakaraming prophecy o hula na natutupad na ngayon. So ginagawa nila, nililista lahat nila, ang lahat ng mga prophetic words na naisulat sa Old Testament and the New Testament, at nagulat sila na halos marami na raw ang napufulfilled. So the Timaro Messianic believers are waiting to see that if the fourth blood moon, this is the fourth blood moon since April last year, it will be signified as predicted. Kaya based sa kanilang teaching ng mga American Messianic, katulad nila Jonathan Cahn, makikita nyo yan sa YouTube, panoorin nyo mabuti, as well as other unrelated religious individuals, group member, katulad si Patricia Hughes, ang sabi niya, he believes that something probably will happen this September. So the moment the blood moon appear, sabi niya gano'n, pag nag-appear itong blood moon, sabi niya, may possibility that there will be a world event that will take place. Yung appearance ng marami sa sky, pag tumitingin tayo sa kalangitan, okay, nung panahon pa ng Genesis sa Old Testament, sinabi na talaga ng Diyos that He will be creating signs in the heavens as an indication of judgment of the earth. So makatid, kapag may mga appearance na mga unusual, katulad ito, eclipse, katulad ngayon, total eclipse yan. Tapos kulay pula pa. Ano po, sabihin? Iba yung total eclipse na dark, pero ito hindi eh. Total eclipse tapos siya, red siya. So blood moon ang tawag siya niya. So yung blood moon na mangyayari ngayon sa September 28 is what we call total lunar eclipse. Okay? At itong total lunar eclipse na ito, okay, ay makikita. Okay, first time din na magiging ganito ka-perfect po siya. Okay? At magugulat ka kasi kung gaano ka-reddish lalabas ang buwan. Yung pala sinulat na yan ng Revelation 6:12. Watch as he opened the sixth seal, there was a great earthquake. The sun turned black in like sackcloth made of goat hair. And the whole moon, total, will turn blood red. So yun po yan ang sabi po niya. So sinasabi ni Patricia Hughes, sabi niya, I think this September, lots of things will happen and it may be, there will be a financial collapse that will happen this month of September, which is happening. Sa matter of fact, hindi lang ngayong buwan. Because marami ng economic collapse na nangyayari sa ating pong bansa. At hindi lang sa ating bansa, sa buong mundo po. Mamaya pag-usapan natin mabuti yan. So naniniwala siya, this month is the 14th year anniversary. If you remember, datong buwan ng September 11 will be the 14th year anniversary po of September 11 attack happened in America. 14 na taon na po yan. Okay? And so, ang sinasabi po niya, nagulat siya nung pinag-aaralan po nila, sinasabi nila, since 1948, nung naging bansa ulit ang Israel, every 7 years daw ay nagkakaroon ng world event na in line sa Hebrew prophetic tradition na hinahanap nila na mapufulfill sa pamamagitan nitong darating na mga panahon. So lumalabas na yung September 28 eclipse will not be seen from New Zealand, pero makikita siya sa Europe, sa Africa, at higit sa lahat sa Middle East. So ano ibig sabihin nun? Ito nga yan. Sa Bible ay may sinasabing rapture. Rapture ay ang pagkawala ng mga believers sa panahon na umihip ang huling tunog ng trompeta. Sa Tagalog ay nakakatawa, pakakak, katawag po dyan. Sa huling sound daw ng trumpet, maraming believers ang mawawala sa buong mundo. So may possibility kaya September 28 ay magkaroon ng rapture? Pwede. Sabi mo nga sa katabi mo, pwede. Yan. Makatid, dalawa kayo nagpwede, pwedeng isa sa inyo ma-rapture, ang iba sa inyo naman mara-rapture din, pero appendicitis nga lang. Okay? So pwedeng may mangyari. So meron na tayong sign sa heavenlies na nangyayari. At ito ay magiging frequent, madalas. Ibig sabihin,
nag-aadya at nagbabadya na pwedeng dumating ang Panginoon anytime. The second sign of Jesus coming is violence and sexual immorality. Okay. Signs, violence, and sexual immorality. Next week, pag-uusapan natin ang nangyari sa Syria. Pero kung babalikan nyo ang Syria ngayon, pag-aaralan ninyo what is happening in Syria, magugulat po kayo of massive violence happening now. But we will not talk about Syria. Next week, pag-uusapan natin lahat. Matthew 24:37, ano ang sagot ng Panginoon? But as the day of Noah were, so shall also the coming of the Son of Man be. Sa Tagalog, kung ano ang panahon ni Noe, nung panahon yun, sabi niya, ganun din daw ang pagdating ng anak ng tao. So mga kapatid, sinasabi natin, paano ko malalaman darating ang Panginoon? Sabi niya, kung ano raw ang eksaktong kondisyon ng tao ng panahon ni Noah, ganun daw ang tao. So what? Okay, another verse will be Luke 17:28-30. Sabi niya, likewise also as it was in the day of Lot, they did eating, they drank, they bought, they sold, they planted, they builded. But the same day that Lot went out of Sodom, it rained fire and brimstone from heaven and destroyed them all. Even this shall be in the day when the Son of Man is revealed. Sabi naman ng Panginoon sa another passages, Luke 17:18-30, sabi niya ganoon, ang pagparito ng Panginoon, hindi lang siya pareho ng panahon ni Noe. But sabi niya, sa panahon din ni Lot. So ano ba ang description ngayon ng dalawa? So I'll give you the final actual description para maparaphrase natin ano ang description ng dalawang sinabi. Panahon ni Noe, hindi niya sinabing kamukha ni Noe, kamukha ni Lot. Hindi, sabi niya nung panahon ni Noe at panahon ni Lot. So I'll give you 2 more verses para makita natin yung picture. Genesis 6:13. Ano ba yung panahon ni Noe? So yan ang tanong nyo. And God said to Noah, Noah, I'm going to put an end to all people, for the earth is filled with violence. So ano ngayon ang panahon ni Noe? Nung panahon ni Noe, it was filled with violence. Jude 1:7 described the days of Lot. Ito sabi, it says that in Lot's day, Sodom and Gomorrah had given itself over to fornication and over strange flesh. Sabi niya, ng panahon na yon, ang Sodom at Gomorrah ay masyadong nalubog. Di ba? Na-indulge sa karumihan, fornication. Tapos sa ibang klaseng laman. So ano yung pagkakasabi ng strange flesh? So nakakita na tayo ng word. So during ng panahon ni Noah, may violence. So ng panahon ni Noah, violence prevailed. And during the days of Lot, there was severe, rampant sexual immorality. And sabi niya, strange flesh. Isabihin, meron daw super matinding uri ng laman. And that is homosexuality. As a matter of fact, Sodom and Gomorrah has 99.9 homosexuals residents. 99.9. Andiyan ba kayo? Andiyan ba kayo? Yes. Kaya, pag pinag-aralan mo ngayon, not nationwide, but global, ang human-made catastrophe made by violence, through violence. 2014 was a catastrophic year for millions caught up in violence. Kaya sa Pilipinas, ang laki-laki ng bilang natin ng mga youth, tsaka yung mga batang ganyan, pupunta ng SM, hindi na babalik, inahanap ng mga parents for the last 16 years. Tapos na makita nila, wasak na yung tiyan, kinuha yung kidney, kinuha yung parts ng bata. Tatanungin ko kayo, sinong tao ang gagawa ng galintong karumal-dumal na gawain? Ako nga? Hindi po ako against. Hindi po ako tatanungin, ako po ay pro-death sentence. Tanungin niyo ako, bakit? May tao po talaga na nakalagay sa Bible na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan eh. Kasi hindi kayang baguhin ng church eh. At naniniwala ako, may taong kahit na gaano katigas, mababago ng church. Tama po ba?
Pero may mga tao pong hindi po talaga kayang baguhin ng sino man sa atin. Only God can change them. Nakuha mo? May bata ka dyan, 16 years old, ha? Nag-aalakad, kukunin ng mga abductors, pag binalik, hubad nilang ilalagay sa kalsada. Sa atin lang yan. Nakuha niyo? Sa atin lang kumalat ang AIDS, galing sa mga Amerikano at galing sa mga Arabong pumupunta dito para magkalat ng AIDS. Kaya tayo ang pinagbubuntungan ng mga yan eh. Kaya ang daming violence. Sa bansa natin, at mo ha, paano tayo makakalaya sa bansa natin? Ang laging ugat at laging susi ng violence is drug addiction. Sa atin, ang drug addiction ay pinagkakaloob ng mga matitinding big-time Chinese at Filipino syndicate. Nasaan ngayon ang asan ngayon ang mga drug lord? Nandun sa munting lupa, nag-o-operate sila lahat doon. Kaya pag pinuntahan mo yung kulungan nila, grabe, yung bahay nila, daig pa ang mga suites meron saan? Sa mga hotel. Saan nag-ooperate? Andun lahat sila nag-ooperate. Kaya if you will ask me, Pastor Manny, are you pro-death sentence? Yes! Bakit mo? Hindi mo sila kayang baguhin eh. Ang sabi sa Bible, ang kanilang puso was seared daw with iron, ng bakal. So, paano mo babaguhin? May anak ka nagkatrabaho, may anak ka, dudukutin nila, tatanggalan nila ng laman loob, ibebenta nila, papatayin nila yung anak mo. So, pwede sabihin ng iba ng mga human rights, human rights ng mga NGO na we are pro-life, wala naman sila nagagawa sa ating tulong eh. Yung mga tao na yan na nagpipikit lang sa kalsada, wala ko sila nagagawang tulong po sa bansa natin eh. At ang problema natin, sino mag-execute po niyan? Sapagkat ang violence po sa atin ay super sangkaterba. If you go to 2015, murder rates rises sharply in many US cities. Kaya magugulat ka, sa Amerika pa lang, ang mga bata doon, kukuha ng Armalite, a-Armalitein lahat yung kaklase niya. Yung mga teacher, a-Armalite yan. Ilan ang patay? 17, 19, 20, 32 patay. Sino gumawa? Bata. Saan galing yung baril? Galing sa tatay. Nakuha mo? So ang violence natin, rampant na rampant, hindi mo na mapigilan. Sa Pilipinas, ang dami nating unsolved crimes. Pati nga ngayon, hanggang ngayon, si Nino, hindi natin alam kung sinong pumatay. Aminin nyo na. Sabi sa katay mo, umamin ka na kapatid, baka ikaw. Wala na, pataas ng pataas, pa-escalate ng pa-escalate. Bakit? Ang tanong ko, mapipigilan natin? No! Hindi pwede. Bakit? Nakalagay na sa Bible yan eh. Mangyayari yan eh. Hello? O karamihan ngayon ng mga bata na nagpapakita ng kanilang mga maseselang bahagi ng katawan sa FB, di sila din yung mga nire-rape. Sila yung mga inaabangan sapagkat andun lahat, di ba? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag niyong pakikitaan ang mga manyaki sa FB kahit naka-shorts kayo, sapagkat the moment ginawa kanilang obsession ng kanilang isip, it's a form of witchcraft, kaya magugulat ka, ang bigat-bigat ng kalooban mo at katawan mo. Bakit? Pinagpapatansyahan ka ng mga manyaki sa FB. Kaya mapapil mo na, natutulog ka, pero may nakadagan sa'yo. Bakit? Witchcraft lahat yan eh. Nandiyan ba kayo? Hello? Sabi mo sa katay mo, hala. Ngayon, kung hindi maganda ang legs mo, ipakita mo. Walang matutukso. Amen? Yun lang nakasando yung girl, ha? Nakasando lang, ha? At tapos, meron naman siyang panloob, di ba? Naka-shorts lang. Yun lang, hindi ka na makakatulog. Bakit? 50 friends mo, ang nagmamasturbate na sa'yo. Paano ka makakatulog? Tapos ka na. Kaya mamaya-maya, paggabi, may nakadagan na sa'yo. Ngayon, kung out of 50 na pinagpapantansyan ka, 3 ang involved sa deep witchcraft, magugulat kayo, nararamdaman mo eh, na may penetration, di ba? Mga incubus spirit
ang nanglalamang sa atin na pumapasok sa mga tao na ito. Hindi tayo matalino. Kasi gusto natin maraming likes. Ilan ang likes mo? 300 likes. Mukha pa lang ang pinakita ko. Ano kaya kung kilikili ko, itaas ko? 5,000 likes. Hello? Hello? Hala kayo mga babae, sige. Gawin nyo yan. Kayo magkakaproblema rin. Andiyan ba kayo? Homosexuality has become a norm since 2001. At least 14 countries have fully legalized homosexual marriage. Ano-anong bansa yan? Ito. Di ba? Norm na siya. Belgium, Canada, Argentina, Sweden, Spain, Iceland, o Netherlands, France, Portugal, South Africa, Denmark, Uruguay, New Zealand, Norway. Lahat ito, pwede na magpakasal ang lalaki at lalaki, babae. So, homosexuality now becomes a norm. At ang huling-huli ay ang Amerika. Tama po ba? Pinas ng kanilang Supreme Court. Okay? The U.S. Supreme Court declares gay marriages legal in historic decision. The LGBT now is flourishing in our country. Approved na yan dito sa ordinance ni Bistek dito, pinahintulutan na yan. Bawal lang i-discriminate ang mga bading dito. Okay? Tatanungin ko kaya sila bakit? Kailan kayo diniscriminate? Sika ko si Vice Ganda ang malakas mag-discriminate Hello? So thinking ng Channel 2 na titibay ang showtime through Vice Ganda? Hindi Ilalampasot, ililibing silang buhay ng Itbulaga. Aldab tayo. Tama po ba? Aldab. Yung mga Channel 2 Sorry po okay. Why? Because kaya may nagtanong sa akin, Pastor Manny, what's wrong with homosexuality? Okay. What's wrong with homosexuality? Dalawang tao ay in love to each other. Okay. Magsasama sila, pakakasal. Yes. What's wrong with that? There's wrong. Malaki ang wrong dyan. Why? They will have a actual sexual intercourse. Why? Mag-asawa sila Okay? Makinig mabuti Baka may mga bata rito. Magsisex sila. Anong sex gagawin nila? Dalawa lang. Sorry. Whether anal or oral. I'll ask you a question. How can God be glorified with that? Hello? God will never be glorified. Why? Marumi siya. The mouth must be used to propagate the gospel. There is life and death in the mouth. Secondly, yung puwerta natin ay ginagamit natin paglabas ng dumi. Kano siya kalinis? Di siya malinis. So, kasi inintensyon ni Lord na ang bawat part ng katawan, ng ating katawan, ay ginawa, dinisenyo perfectly. Na kung ano man ang uri ng penetration mangyayari is always for the glory of God. God is not against homosexuals. God is against the dirt of homosexuality. Ano mangyayari dyan? Are you still with me? So ano mangyayari? This is the result. 110 million cases of sexually transmitted diseases with 20 million new cases every year in America alone. Now today, wala tayong mga term at pangalan ng iba't ibang uri ng diseases. Yung Ebola, wala na yan. May isa pa uri ngayong sickness, disease, na ang carrier tao, walang term, walang pangalan. Bakit? Nung araw, HIV, nung araw, Vietnam Rose, maraming tawag dyan. Pero ngayon, iba na. Talagang galit si Lord sa sexual sin
na ginagawa ng mga taong hindi dapat nilang gawin yun. Oh. Because God wants holiness. Nandiyan ba kayo? Are you still with me? Napakasarap na ang mapapangasawa mo ay ka-opposite sex mo. Kung nag-i-struggle ka, huwag ka na lang mag-asawa. At yung tao na yun, na ka-opposite sex mo, then the moment in love kayo sa isa, magugulat ka after 2 months, biglang magbubunga po ng bata. May fetus, may buhay sa katawan ng lalaki, ng babae. Pagkatapos, lalaki, 3 months, 4 months, 5 months, 6 months, 7 months, 8 months, 9 months. So, lalabas. Magugulat ka, may 2 tenga, may ilong, may bibig, may kamay, may daliri. Nakagulat, 3 buwan pa lang, meron ng daliri, meron ng kamay. Minsan. Meron nga mga bata, pagkapanganak, may bigote na. Tagal-tagal na pala doon. Hello? Tanong, pareho kayong lalaki. Paano ka magbubuntis? De, pastor, kasi ako po ay babae na, meron na po akong ito, meron na po akong galinto. Oh, pero ang tanong, meron kang matres? Wala po, papagawa ko pa. Eh, kahit mapagawa mo si matres, may problema pa rin. Bakit? Di ka naman nagme-mens. Pangalatlo, hindi, kaya ko po yun. Maglagay ng ketchup, kunwari may dugo. Okay, fine, gagawin mo naman lahat eh. Tanong, saan ka kukuha ng ovaryo? Hello? Hello? Hindi, pastor, ganito na lang. Kung di namin kayang gawin yan, kapatid, kaya hindi mo kayang gawin yan because ginawa ka ni Lord lalaki. Napakasarap maging lalaki. Mag-amen nga mga lalaki. Amen. Pare, lakihan naman yung mga boses nyo. Amen. Ganoon ha. Para may sabit eh. Para may amen. Mga babae, amen. Anong gagawin mo? Manghihiram ka, bibili ka sa palengke ng isang bagay doon o bibili ka para sabihing lalaki ka. Di. Dapat ka magbuntis. Di ba? Sabi nga ng mga miss, lahat ng nanalo sa beauty pageant, what is the essence of a woman? And the essence of a woman is when she gave birth to a living creature. Especially when it is a dog. Bow, wow, wow. No. Sarap mag-anak ng bata. Amen? Amen? May mga bata lang dito. Hindi ko pa may detalye lahat yan eh. Jude 1:7, we are told that what God led to Sodom, yeah, okay? What happened was set forth as an example to us today. America first dapat palang ginawa nung kanilang judicial system, yung Supreme Court, ang ginawa nila, hindi nila ni-review yung proposal approved by the lower house. Ang ginawa niya, dapat ang ginawa ng Supreme Court, he went back to the Bible and made a thorough research of what happened with Sodom and Gomorrah. Because what happened in Jude 1:7 in Sodom, di ba, was set forth as an example to us today and what God did to people of Sodom. Ano bang ginawa ng Panginoon sa Sodom? He destroyed them with fire because of their wickedness, which included homosexuality. So no wonder one day that brimstone from heaven will come down to destroy America. I pray it will never happen. But it will happen. Kaya may kausap nga ako eh. Sabi niya gano'n, ay kami, pag ganyan, ako, bading ako, ganyan, ganun din, pinagaganon ko. Eh, kako, yun din pala, hindi kumuha ka ng babae. So, hindi kasi, pinanganak akong galinto. Hindi! Inorient kang ganyan, napanood mo yan kay Labais Ganda. Napanood mo yan. Na ano ka, nakuha mo yan sa kapaligiran. Nagtampo ka sa lalaki, kaya ka naging ganyan. O nagtampo ka sa babae, kaya ka naging ganyan. O nagtampo ka kay tatay, kaya ka nagkaganyan. So, Pastor Maria, anong kailangan ko gawin?
The only thing that will save you is the saving grace of Jesus Christ. Kaya ang daming Christian na dating bading ngayong mga ganap na pastora na. Pastor! Woo! Umamin. So God destroyed Sodom and Gomorrah. They were burned to ashes. As a matter of fact, Sodom and Gomorrah was erased in the map of the world. It will happen again. In a land where everybody wants to go. Lahat tayo, if you will ask 10 people, 5 of which will always tell that they have American dream. America now is a nightmare. Are you still with me? Stop watching movies, teleserye, television shows that introduces homosexuality, especially to your children. Stop it. Number 3 is the rise in the spiritualism. The third sign of Jesus coming is the rise in spiritualism. 1 Timothy 4:1, tataas ang spiritualism sa buong mundo. 1 Timothy 4:1, now the Spirit speaketh expressly that in the latter times some shall depart from faith, giving heed to seducing spirits and doctrine of the devils. So darating daw ang panahon na makikinig ang tao at manonood ng mga katuruan ng demonyo. Na ang demonyo at ang devils dito sa akin, demon, dyan, ang siyang magtuturo po. Kaya napanood nyo na ba yung Twilight? Twilight is a classic example. This is a demonic movie. Puro mga vampira lahat ito. Amen? Sa Pilipinas, nung araw hindi ako naniniwala sa vampira. Sa Pilipinas, pambihira. Nung kailan lang, natauhan ako, may vampira pala sa Pilipinas. And so happened one day, naka-encounter po ako niyan, sabi niya, Pastoro, wala ka vampira? Sabi ko, may vampira pala talaga. Ang daming vampira sa Pilipinas. Tingnan mo yung katabi mo. Vampira yan. Wala ka vampira dyan? Ay, nako. Harry Potter is an evil movie of witchcraft. To the highest level ang witchcraft nito. Yang actor na batang yan na sumikat ngayon, you asked him personally, he is a self-professed atheist. Hindi ko na kilala kung sino pangalan yan. Atheist yan. Number 3 is The Lord of the Rings. Is an evil movie of witchcraft. So engaging with this movie is engaging with the highest form of witchcraft. Amen? Occult and spiritualism. Kaya ang dami ngayon, even mga Christian na dating Christian na involved na sa kalaliman ng kanilang kakultuhan, like the teaching of Kibuloy, the Son of God in Davao, is involved in wrong doctrine and evil doctrine. Dating daan. Interpreting the scripture according to its number is an evil interpretation. And number 3 is humaharang sa daan. Ang dami nila. Dating daan, tsaka humaharang sa daan. Wala ng pangalanan yan. Okay. Hello? Are you still with me? Kaya kayo, kung saan kayo kumakain ng salita ng Diyos, doon kayo magpalago. Hindi kalat-kalat kayo kung saan kayo pumupunta. Maging deep kayo sa scripture. If it is possible for you to go to Kainos, you go to Kainos. And maging deep ang learnings nyo sa scripture. Ang sarap na nakatapos kayo ng college and then nakatapos din kayo ng Kainos. Ay, ang ganda-ganda niya. Ang gandang packaging. Yan ang dapat na pangasawa nyo. Pag hindi nag-aral sa Kainos, kainis yan.
Huwag niyo yung mapapangasawa. Joke lang din yun. Next, number 4 is the natural disasters happening. Super dami na ng natural disasters. Luke 21, 25, 26, and upon the earth, distress of nations with perplexity, the sea and the waves roaring, men's heart failing them to fear. Takot na takot ang tao. For which are coming on the earth, for the power of heaven shall be shaken. So the sea and the waves roaring. Grabe. Kaya hundreds and thousands of people are being wiped out from tsunamis. Tsunamis pa lang, ang dami ng taong namamatay and floods na hindi mo maintindihan, wala namang ulan, biglang isang katerbang bulto at tonelada at galon ng tubig ang rumaraga sa isang bubuksang dam. Kaya tsunamis and floods and men's hearts, sabi rito, certainly fearing this world. Katulad na nangyari sa Japan recently. Ang mga tsunamis natin ay super nakakatakot. Only isang geological disturbance lang, pa-create na ng tsunami, wipe out na kayong ganyan. Nagsusimi kayo mag-asawa, first time kayo nakarating sa isang napakagandang beach resort. Yun na rin ang last sapagkat may tsunami parating. Ano yung papa? Probe, ganda-ganda ng beach nila, malalaki ang waves. Hindi waves yan, tsunami na yan. Halika na. Hindi naman makatakbo dahil 70 years old sila pareho. 2010 is 81 disasters recorded. 2011, 99 disasters, recorded disasters. 2012, tumaas lalo yan. 2012, 2013 is 880 events. Escalated super. Di ba? And 2014 is 900 events of disasters took place. Mga kapatid, lumalabas, kada dalawang araw kada isang araw makakarinig ka, count ka ulit ng 2 araw, meron na namang disaster po yan. Kaya lang, hindi nga natin nakikita sapagkat ang pinag-aaralan natin ang buhay ni Catherine Bernardo at ni Daniel Padilla. Kailan kaya ang pelikula po nila? So, an estimated of 32.4 million people worldwide, buong mundo, 32.4 million were displaced due to natural disaster. Ito ang bahay nila, lahat sila natanggal dyan. Doon sa bahay na kanilang dapat tinitirhan. 32.4 million were displaced because of these natural disasters. Natural. Sana kung okay yung natural, at least natural, pero ang nakakalungkot na disaster is man-made disasters made by evil politicians, evil philanthropies, evil economists, and evil people, and even evil businessmen. Kaya maraming klase ng mga events like geophysical events. Ano yung mga geophysical events? Earthquake, tsunamis, volcanic eruption. Ayan ay kinaklasify as geophysical events. Yung meteorological events, tropical storm, extratropical storm, convective storm, and local storm. Dami niyan. Yan, hindi mo na mabilang. Pagdating mo ng Amerika, hindi na tropical storm yan, hurricane na yan. Di po ba? Nakakatakot na. Like example, hydrological events. Ano yung hydro? Hydro di water, flood, tapos mass movement. Biglang yung lupa gagalaw na ganyan. O kaya yung isang lupa, tatabon dito. Like nangyari sa Leyte. Dami niyan. Hindi lang yan na nakikita natin. Kasi nga limitado tayo. Di ba? Puro aldab ang ating iniintindi. Di ba? Climatological events. Ano yung climatological event? Tungkol sa klima. Like extreme temperature. Di ba? 70 degrees. 60, 59. Di ba? Kaya ang daming heart attack, matatanda na, isang atake pala ng init, patay na agad. Sa Pilipinas, ang daming ganyang occurrences. Unang-una, bakit? May init ang ulo natin lahat dito. Init ng ulo pa lang, di patay na agad. Drought, tagutom, tapos wildfire na nangyari sa mga gubat, na kahit na anong gawin nilang, hintuin lang, hindi nila mahinto-hinto hanggang sa natural na lang huminto. Tapos pag umuulan, lalo namang dumadami pa. Ano ba nangyayari? Hindi mo na, uncontrollable situation. And the last is the extraterrestrial events
like meteorite impact. Biglang may bulalakaw na tumama sa isang lugar. Dati hindi ako naniniwala na may pupula ang dagat. According sa scripture, pupula ang dagat, animoy parang dugo. It's happening now. Ilan ang mga mammals na namamatay. Nagulat nga ako, may isang event na nangyari, ang mga mammals na matay. Alam mo sa sila natagpuan? Nasa river. Paano nakarating ang mammals sa river? Hindi pupunta sa river yun. Talagang naghanap na lang ng lugar kung saan may walang lason. Doon nakakita, doon na rin namatay. Hindi pupunta ng river ang mga mammals like dolphin, whales, di ba? Diba? Killer shark. Hindi pupunta yan. Butanding, hindi pupunta dun yan. So ano to? Ano to mga nangyayari na ito? Ito ay sign na malapit nang dumating ang Panginoon. Like earthquakes. Let's discuss about earthquakes. Matthew 24:7. One of the signs Jesus told his disciples is a massive, strong, frequent earthquakes. And earthquakes in diverse places. Nation will rise against nation, kingdom against kingdom. There will be famines, earthquakes in various places. So it is clear that the earthquakes are not only increasing in frequency, hindi lang siya dumadagdag ng madalas, kundi ang sabi rito ng Panginoon that there will be earthquake in diverse places. Dati ito lang yung nililindol, Iran, Iraq lang yan, Afghanistan. Yan lang, dyan lang umiikot ang earthquake. Hindi na, sabi ng Panginoon, hindi na lang yan. Ito pa. Tuloy-tuloy pa rin yan, pero ito na, dire-diretso ng ganyan. Dami na. Pinredict na ng Bible. So big earthquakes have doubled in 2014 compared noong 1975. Na sa bawat isang decade, 10 taon, may isa lang major earthquake. Pero ngayon, bawat buwan-buwan ay may mga major earthquake na pumapatay ng nasa 60 pataas na tao, 60,000. Wow. So what is happening? Ano sinasabi? So magkakaroon ng worldwide trend of increasing earthquakes, strength, and frequency. Di ba? Noong araw, 6.5. Ngayon, sa Pilipinas, ina-anticipate natin sa pamamagitan nitong fault line. May fault line tayo eh. Ako mo? I-discuss po natin yan, pati preparation natin sa panahon na dumating ang 7.5 magnitude earthquake sa Pilipinas. Andiyan, sa Katipunan Avenue. Represent ko yan sa inyo. Magsama kayo, sama niyo pamilya niyo, dalhin niyo dito sa church. We will talk about end times, ano ang preparation po natin, ano ang dapat maging spiritual condition natin, moral condition, as well as our physical condition. How to prepare for this. This is bound to happen. It will surely happen. No prayer can stop it. Because these are bound to happen. Sure to happen. Amen? So a series of massive earthquakes within 2 days in 2012, prompted an earthquake expert to suggest, sinasabi niya that the earth daw, according to this expert, is cracking up. Sa Tagalog, ang sabi niya, since 2012, dire-diretso earthquake. Sabi niya, parang ang mundo daw ay nabibiyak. O pakitaan ko kayo ng isang video to prove this, okay? Naklakasan mo yung ano. Ito yung tunog ng earthquake nung kinuha nila yung tunog. Yan, sabay-sabay yan. 2012 nag-start yan. Ayun, January, nakalagay doon sa left side po ninyo. Nag-start yan. Ayan na. So 2012 of March, nasa 1,900 na yan, na earthquakes na yan. So April, ayan na, nasa 1,970 na yan. So yan yung tunog ng earthquake na nakuha nila dun sa machine nila, no? 2012 of May, palang yan, no? Nasa 2,035 earthquakes na. So, ilan na yan? 2,000? Ilan na yan? 2,100? So, 2012 of July. Diba? Para siya nabibiyak na eh.
Yun, malakas yun. Hindi kaya may umutot lang? Wala naman siguro. Sorry po pamalangga lang po siya. Tingin nyo, nasa sentro ng earthquake. Di ba? Ando ng Pilipinas sa gitna. Yun yung tinamaan Oh, yun. Malakas na naman. Si Adrian yun. Yun na. Sila ano na yun. Yung music ministry na yun. So, ilan na tayo? 2012 of, ano na yan? December. Oh. So, 2013 of January na yan. Ilan na yan? Ilan na? Oh, malakas yun. Malakas yun. Ayan. '13 of March. Ano na yan? April? April na yan. Oh. Ilan na? Ilan yan? Ilan lahat yan? 2,730. Ilan? 2,736? 736 earthquakes. 2012 of January hanggang 2013 of May. 2,700. Mabigat yun. 2,700. 27? 27 ano? No. 2,700 yan. Okay? So, yun yun. So, ano pinapakita sa atin? Mukhang makakrack na ang buong mundo. Sa nangyayari pong yan. Are you still with me? So, siguro ang tanong nyo, wala na po tayo oras, next week we'll talk about the sea turning to blood. We'll talk about it. Tapos what will be the maritime, ano ang mga recorded maritime disaster na pwedeng mangyari. So we'll talk about Syria, we'll talk about ano ang role ng mga ISIS sa end times. Ano ang pinufulfill nila, particular na verse sa scripture na pinupulfill ng mga ISIS. Wala silang kinakatakutan eh. Sila lang kinakatakutan nila. Pag nilagyan mo ng M, Mrs., yun ang kinakatakutan. Nakakatakot siya, mga Mrs. So, ang tanong niyo sa akin, Pastor, after knowing all these things, and so, what's next? After knowing. I think, bilang mga Kristiyano, kailangan may alam tayo. So dapat magpakalalim ang mga believers ng pag-alam. Sabi nga ni Jesus, no one knows the day nor the hour of the coming of the Son of Man. So hindi natin alam when. Anong araw kaya, Pastor? Hindi natin alam. Hindi natin alam ang week. But we know the months, we know the year, and we know the season of Jesus coming. Knowing Jesus coming is one of our dapat most prioritized activity. We must prioritizing knowing the coming of the Lord Jesus Christ. Because alapit na niya. He is at the door. Revelation 20. He is at the door. Anytime He will knock. Malapit na yan. Diyan na eh. Malapit na. Kaya kung tingin nyo, kaya nga ang tingin nila, this September, babaksak ang dollars, babaksak ito. Di po ba? Tapos ang huling-huli, nag-withdraw ang Amerika sa suporta sa Israel laban sa Iran. So, there is a possibility that World War III will happen. Nuclear war will happen. World War III between
Iran and Israel. And Israel now. And America and Great Britain withdrew now their support for Israel. So ang Israel ngayon mag-isa. Pilipinas hindi naman nagwi-withdraw. Ano naman matutulong natin? Abu Sayyaf na, hindi natin matira-tira. Pray over. Dapat. Walang tutulong sa Israel. And as a matter of fact, sabi ni Netanyahu, willing na siyang i-give up ang West Bank. Hindi niya pwede gawin yun. Ano sinasabi ng Scripture? So ito yung mga bagay na pwedeng pag-aralan natin. So the best application na pwede natin gawin ngayon is to know it. Amen? Babas-bawasan natin yung Aldab, Kalye, serye natin. At umpisahang mag-aral sa Scripture. Pag-aralan. Kasi masarap lang ngayon mag-aral ng Scripture kasi meron naman tayong mga YouTube na andyan ang mga picture at andyan ang lahat ng mga current events. Na hindi natin makikita sa tabloids ni sa ating mga bulletin at inquirer na makukuwala natin sa mga international newspaper sapagkat sila nakakakita nitong mga to. Jesus is coming very soon. And He is coming for the prepared believers, not for the unprepared. And you are the prepared generation. Can we all stand? Let's pray.